Si Congressman Marcoleta, mga kabayan, ay napagbintangan ni Atty. Tumutolgo na nanlilin lang ng tao. Anong base nyo, mga kabayan? Ito kasi nga dalawang abogado na to ay alam mo, parehong hindi ko gusto yan eh. Si Atty. Tumutolgo, kapag nagla-live yun, alam nyo lumalabas na sa ilalim ng kanyang screen yung kanyang video account, yung kanyang GCash account at yung kanyang PayPal account. Sabagay, anong pakialam ko doon, di ba? Ang lumalabas sa akin, mga kabayan, balita. Ayan o. Katulad nitong balitang ito, Hamas proposes releasing some hostages. So ganyan yung lumalabas sa akin, di ba? Hindi ako nanghihingi ng pera. Hindi ako nanghihingi ng mga likes ninyo. Hindi ako nanghihingi ng mga subscribes ninyo. May manood sa akin, walang kwenta. Diba? Basta ako, inilalabas ko lang yung opinion ko. So, ayoko sa dalawang abogado na to. Dito naman kay Senator Marcoleta, yung patutsada ni Atty. Tumutolgo na manlilin lang, dito ako may problema, mga kaibigan eh. Dito ako medyo talagang kakampihan ko naman si Atty. Tumutolgo. Kasi unahin natin, mga kabayan, unahin natin. Ito kasi si Atty. Marcoleta, Senator Marcoleta, nag-file to ng petition versus dun sa presidente ng una niyang party list, yung alagad. I-shortcut na natin, mga kaibigan, si Atty. Marcoleta yung petitioner, ang kalaban niya dito si Diogene sa Osabel, yung presidente ng una niyang party list, alagad. Mga kaibigan, ang decision po dito ng korte ay dinismiss po ito ng korte, mga kaibigan. So talo na agad siya doon, diba? Patunay yan na mahina si Marcoleta, mga kaibigan. Dito marami akong nabasa na nang-aagaw nga si Marcoleta ng pwesto. Inaagaw niya yung pwesto ng presidente na siya naman daw talaga yung first nominee. Ang ginawa ngayon ni Marcoleta, nag-file naman siya ng complaint. Kanino? Doon sa dalawang commissioner ng COMELEC. Nag-file siya ng disbarment, mga kaibigan. Kaya Resurrection Bora at kay Romeo Browner. Yan yung dalawang respondents. Ano po ngayon ang decision ulit dito ng second division ng COMELEC? Ang nangyari, mga kaibigan, wherefore the complaint for disbarment against now deceased COMELEC Commissioner Romeo Browner is dismissed for being moot. That against Commissioner Resurrection Bora is likewise dismissed for lack of merit. Ayan. So, ako talaga nahihinaan ako dito kay Marcoleta. Malakas siya kapag may mga kakamping boboto sa kanya. Katulad ng panahon ni Digong, maraming congressman na pabor kay Digong, kakampi siya ni Digong, so nanalo siya sa ABS-CBN. So ganyan, mga kaibigan, at panoorin natin tong video, diba? At least nilatag ko lang kung bakit ayaw ko kay Marcoleta, dahil nananalo nga lang ito kapag maraming boboto do sa kanyang kung ano mga nilalabanan niya. Ayan. So panoorin muna natin, mga kaibigan, kung ano bang pinag-awayan nila dito ni Atty. Tumutolgo. Kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Ayan. Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano yung panlilinglang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na. Ito pakikita ko sa'yo, ayan Hindi ko po alam kung anong particular doon na. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Actually po, doon yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon. Atty., huwag mong nililihis ang usapan. Pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito.
Doon ko po kita, Honorable Congressman. Anong panlilinlang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa... Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino. Tingnan ko po dito sa ano po, kung ano yung... Dami ko na po kasing naging content tungkol. Hindi ganun. Oo, mga kaibigan. Napakadami ng content nitong si Atty. Tumuturgo. Pambihira. 8,600 plus. Grabe, 8,600 plus mga kaibigan ng dami ng videos nito. Ako 100 lang ang aking mga kaibigan, videos pa lang, di ba? Ilang patatlong buwan ko pa lang. So ako, isa-isa lang ako sa isang araw mga kaibigan. Pag gusto ko lang maglabas ng reaction, no. Pero si Atty. Tumuturgo, 8,600 videos. So, napakadami. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog. Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi. Yes, tama naman doon si Congressman Marcoleta. Kaya lang, yun yung banat sa kanya ni Atty. Tumuturgo. Ito yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Ayan mga kaibigan na. So ating re-reaction na nitong banata ng panlilinlang. Mga kaibigan, kung ating sabi nga babalikan itong laban ng ito ng mga retorika. Para sa akin po, nakapanlinlang si Senator Marcoleta mga kaibigan. Nakapanlinlang po siya. Ituloy lang natin itong video mga kaibigan at papaliwanag ko sa inyo. Yun lang na sinasabi mo rito. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Ang mga napatay daw sa panahon ng siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula nung 2011 hanggang 2019, 43 katao lang. Yun. Mga kaibigan, hindi po updated si Congressman Marcoleta, si Senator Marcoleta mga kaibigan. Hindi po siya updated. Bakit hindi siya updated mga kabayan? Kasi po, ito yun mga kaibigan di ba? Nung binasa nga dun sa Hague, yung kanyang kaso mga kaibigan, around mababa pa nga mayata mga kaibigan sa parang 30 plus lang o 33 o 35 yung mga sinasabing biktima doon. Pero mga kaibigan, sa pagdaan po ng 2019 hanggang 2020 po mga kaibigan, may mga bago na pong biktima. Ito po mga kaibigan, ito ay ito ICC to mismo mga kaibigan, Ito yung sabi ng ICC diyan. Ito yung nasa pre-trial na hindi na po nabanggit mga kaibigan. Hindi na ito nabanggit nung trial po ni Duterte. Dito po mga kaibigan, sinasabi po dito. Ako kasi talaga napakahilig ko magbasa mga kaibigan ito. Sinasabi kasi dito, this collective victim representation. So mga kaibigan, mga biktima to na alam mo yun, naging collective na sila. Nagsama-sama na sila. 8 in total. So 8 grupo ng mga biktima, nagsama-sama na sila bilang isang alam mo yun, isang kaso na lang. Papile na nila as isang kaso na lang. So ito po yung mga kaibigan. These collective victim representations, 8 in total, made on behalf of 283 individuals. Mga kaibigan. So itong 283 individuals na ito mga kaibigan, meron pong nagre-represent sa kanila. Sa kaso nila kasi patay na sila. Paano pa nila mare-represent yung sarili nila? May nagre-represent po sa kanila na bawat isang individual ay 283 po yun mga kaibigan. Yung nagre-represent na kasi wala na nga yung biktima So may mga tao na on behalf ng biktima, nagre-represent sila. So 283 po lahat sila. At
Ito pa mga kaibigan, 386 families of potential victims. So ayan mga kaibigan na, kayo na magkwenta. 283 plus 386 mga kaibigan. Lampas po ng 500 yan. Diba? Bale 600 yan mga kaibigan. Kasi ito, 83 na yung isa. Tapos 86 pa yung isa. So 600 plus mga kaibigan. Yan po yung nadagdag na dun sa bagong kaso ng mga biktima ni Duterte. Ay hindi po updated si Senator Marcoleta. Kaya nga po para sa akin, nakapanlin lang po siya dyan. Diba? Nakapanlin lang po siya na alam mo na isipin ng tao, naku, 43 lang naman palang pinatay ni Digong. From 2011 to 2019 mga kaibigan. 43 lang sa span of 9 years. Mga kaibigan, kung babasahin naman ninyo yung report from 2016 nung naupo si Digong do sa unang araw, kada isang araw mga kaibigan, 33 ang namamatay. 33 po ang namamatay mga kaibigan doon sa unang araw ng drug war. Imagine niyo, kwentahin nyo, 33 po. In the first 100 days ay ilan yun? 33. 3,300 mga kaibigan sa loob ng 3 buwan. Kasi 90 days. Diba? So, imumultiply natin mga kaibigan yun ngayon. Diba? Imumultiply yun natin. Di 3,300 sa 3 buwan. Ilan yun sa 6 months? Sabihin natin 6,000 sa 6 months. Ilan yun sa isang taon? 12,000 mga kaibigan. Diba? Doon sa unang 3 buwan ay 32 to 33 po mga kaibigan ng average na namamatay. Tingnan nyo backward kayo ng reports ng media sa Pilipinas. Kahit yung mga international media, 32 or 33 kill per day po sa Pilipinas nung unang 3 buwan ng drug war ni Digong. So, ano sasabihin ngayon ni Congressman Marcoleta na 43 lang? Kinumpara pa niya mga kaibigan, ikukumpara pa niya yung Mama Sapano po dito. Panoorin natin. Po ang binasa for a span of 8 years. Alleged victims. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP 44 in Mama Sapon? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. At ang tawag do sa krimen na kanyang nagawa raw, crime against humanity of murder. Nasaan po ang katwiran? Ayun mga kaibigan ipinagkumpara niya yung Mama Sapano doon po sa sitwasyon ni Digong. Bakit po mga kaibigan hindi dapat natin ipagkumpara yan? Kasi po mga kaibigan, magkaiba po ang konteksto po ng dalawang pangyayaring yon. Diba? Yung pangyayari po ng engkwentro ng MILF at ng SAP 44, isang insidente po yun mga kaibigan. Wala pong wala po dong sistematikong kampanya ang MILF para patayin yung SAP. Diba mga kaibigan? Walang pulisiya ang MILF na pumatay po ng SAP. Diba? Yung SAP 44 po mga kaibigan, isang engkwentro yan nung 2015 pa. Diba? Isang operasyon po na laban dun sa Malaysian na gumagawa ng bomba mga kaibigan. Si Sapili ba? Yung pa sa Kapili yata pangalan nun Manwar o parang ganun. Na yun nga po, nung pagpunta nila dun sa lugar na yun sa Mama Sapano, ay nagkaroon po ng madugong sagupaan. Diba? Kaya lang mga kaibigan, hindi po yan isang isang kampanya na alam mo yun, nangyari ng paulit-ulit. Nangyari ng 1 linggo. Nangyari ng sumunod na buwan.
nangyari ng isang taon mga kaibigan. Isang beses lang nangyari yan. Isang masasabi nating palpak. Palpak na mission po yan mga kaibigan. Hindi yan paulit-ulit. Hindi yan binalik-balikan. Hindi yan na sinariwa yung patayan na yan mga kaibigan. Samantalang yung kay Digong mga kaibigan, yung sa ICC, mga kaibigan, widespread po ang patayan. Dito na lang sa amin 8. Sistematiko mga kaibigan yung ginagawa. Kasi bakit sistematiko mga kaibigan? Kasi nasa ilalim ng isang pulisiya yon ng war on drugs, yung double barrel at Oplan Tokhang. So nasa batas yun mga kaibigan. Diba? Libo-libo pong nawala doon ng ilang taon. Yung mga nangyaring pagkawala ng buhay doon mga kaibigan, meron yung pattern. Diba? Kasi nga meron silang plano. Meron silang pulisiya galing sa gobyerno mula kay Digong. Meron pong pakikialam ang mga nasa kapangyarihan noon. Yang nasa Malacanang, si Digong may pakialam niya noon. Kaya kung paghahambingin mga kaibigan yung aksidente na nangyari doon sa Mama Sapano, isang massacre yun eh. Diba? Isang massacre yun mga kaibigan. Kaya lang, hindi na po yun nangyari nga ng paulit-ulit, ng taon-taon. Wala dong batas na sinusunod yung mga MILF. Wala din dong batas na sinusunod yung sa 44 na pumatay din sila ng ganong karaming MILF mga kaibigan. Diba? Kaya po mga kaibigan, uulitin ko, nakapanlin lang dito si Atty. Marcoleta mga kaibigan. Nakapanlin lang siya dyan. Kasi nga iniisip ng tao, 43 lang. 43 lang ang nawala ang buhay noon sa panahon ni Digong. Samantalang doon sa Mama Sapano, doon sa drug war. Nako mga kaibigan hindi natin maikukumpara yun. Diba? Kasi nga yun ay araw-araw, oras-oras may inaabangan. Lampas pa nga ng 24 oras so kada oras may namamatay. Diba? Kaya mga kaibigan, kung paniniwalaan natin itong si Marcoleta mga kaibigan, yung ICC na yung kalagayan ng ICC, hindi po kinakailangan na i-report sa kanila po ang mga patayan. Diba? Anong ibig ko sabihin na hindi dapat i-report sa kanila? Bibigyan mo sila ng pruweba mga kaibigan. Diba? Ang kinakailangan kasi ng ICC, merong bigat at merong pattern na sinusunod mga kaibigan. Yan ang mahalaga sa ICC. Yan ang i-report mo sa kanila mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, ang mandato ng ICC, ang talagang sabihin natin na sinusunod ng mga yan, yung grave crimes. Diba? Yung napakahirap patunayan dito sa bansa natin kasi napakahirap ng laban. Mahirap mag-investigasyon. Yan po mga kaibigan ang pinapatulan ng ICC. Diba? Yung may nangyaring petsa-petsa. Yung mayroong magkakasamang lugar na sa ganung petsa nangyari. Ganyan mga kaibigan ng ICC na pinapatulan nila. Kaya nga sa kanila mahalaga merong pattern yung pagpapapatay. Ngayon, doon sa pattern na yun ng pagpapapatay, mabigat ba yung nangyayaring mga krimen? Mabigat mga kaibigan doon sa panahon ni Digong. Kaya hindi pwedeng ikumpara yung nangyari sa 44 kay Digong mga kaibigan. Aminin natin na yun ay trahedya. Kaya lang yung
yung trahedya ng SAP 44 na imbestigahan nyo ng Pilipinas, mga kaibigan. May mga nagkakaso doon. May mga humarap na opisyal ng PNP, mga kaibigan. Itong mga pangyayaring ito, mga kaibigan, na nangyari sa bansa natin, hindi na ito isasaklaw ng ICC. Diba? Kasi nga, meron ng domestic accountability, meron ng nanagot, mga kaibigan. Pero, dun sa war on drugs ni Duterte, na maraming nawalang buhay, maraming pamilyang nawalan ng, alam mo yun, direksyon, nawalan ng kakapitan. Mga kaibigan, wala pong pumapansin sa kanila. Diba? Walang pumapansin sa karamihan ng kaso nila. Diyan ngayon pumapasok ang ICC. Kaya si Marcoleta, mga kaibigan, nakapanlin lang na naman dito. Diba? Ang pinapatulan ng ICC, uulitin natin, crimes against humanity, hindi po simpleng murder lang ang kailangan, malawakan. Mayroong sinusunod na programa, mga kaibigan, pag-atake sa sibilyan. Sibilyan, sibilyan, mga kaibigan, ang inaatake. May pahintulot si Digong. May pahintulot galing doon sa Malacanang At yung mga murder at yung mga torture at yung pagkawala pa, mga kaibigan, yan po ang pasok sa crimes against humanity. Doon sa Mama Sapano, mali ang comparison. Nakakapanlin lang doon si Congressman Senator Marcoleta, mga kaibigan. Kaya doon sa kaso ni Digong, ang sinasabi ng ICC, ang mga pagpatay, mga kaibigan, bahagi nung kanyang inorganisang grupo. Deliberate yung pagpapapatay, mga kaibigan, talagang kinukusa. Kinukusa yung mga civilian na hatulan ng alam mo yun, death sentence. Pinatatahimik ang investigasyon. Diba? Protektado ni Digong yung mga pulis. Sa SAP 44, mga kaibigan, hindi po nangyari yan. Mga kaibigan, hindi yan patayan ng civilian sa civilian. Hindi yan patayan ng civilian sa civilian, mga kaibigan. Hindi tulad ng pulisiya ni Digong, deliberate po. Kaya nakakapanlin lang na naman dito si Congressman Marcoleta. Diba? Kasi nga, sinasabi niya parang ang dami nung namatay, 43. Mga kaibigan, hindi po batayan ng ICC yung dami ng napatay. Diba? Mali po ang argumento ni Senator Marcoleta na 43 lang ang napatay. Kaya dapat, hindi dapat akusahan o kasuhan. Diba? Kapag kasi may pattern, merong intensyon, labas ng pulisiya, may kinalaman si Digong, walang naibibigay na hustisya doon sa biktima, yari sa ICC yan, mga kaibigan. Diba? Yari sa ICC yan. Kahit isang kasong murder lang, mga kaibigan. Kung ito po ay alam mo yun, related dun sa mga pulisiya ng gobyerno ni Digong noon, pwede po, mga kaibigan, ipasok po yan sa crimes against humanity. Diba? Pwede ang pasok na pasok dyan yung ginawa ni Digong. Diba? Kasi nga, tinarget ni Digong yung civilian. Hindi engkwentro yan ng dalawang grupong may mga Armalite, may mga machine gun. Diba? Sumama sa MI11 na armado. Sa 44 na armado. Mga kaibigan, yung war on drugs, sino ba mga armado doon? Planted yung mga
Yung mga paltik na inilalagay doon. Di ba? Kaya mga kaibigan, itong si Congressman Marcoleta, uulitin ko, nakapanling lang dito. Lin lang mga kaibigan kasi nga para bang hindi niya naaalala na may state policy dyan si Digong. O plan tokhang, double barrel. Doon sa mamasapan ng mga kaibigan, manghuhuli lang nung tagagawa ng bomba. Ano ba pangalan no? Sa pikil, parang ganun mga kaibigan. Tanda ko lang si Marwan eh. Diba? Huli yung Malaysia na nagawa ng bomba dito sa Pilipinas. Yun lang yung operation na yun. Kaya hindi mo masasabing pasok yun sa ICC. Ay hindi tulad ni Digong. Kill them. Shoot them dead. My orders are to kill. Ay di indikasyon yan mga kaibigan na galing sa estado yung mga pagpatay. Diba? Ay ano pang maidadagdag natin dito? Kaya Senator Marcoleta na ito, yan nanlin lang. Diba? Yung po mga kaibigan, yung lahat ng pamilya na nasa 44, hindi po yung dumulog sa ICC. Bakit hindi dumulog sa ICC yung mga yon? Kasi may mga nakasuwang opisyal dito sa Pilipinas. May mga tinawag na leader ng MILF. May mga ganong nangyari dyan mga kaibigan doon sa nangyaring mamasapan ng massacre na yan. Yung mga kaanak, hindi humingi ng hustisya sa ICC. Hindi sila nagpa-imbestiga. Kasi nga, meron na pong investigasyon na ginagawa. May investigasyon ng DOJ, mismong PNP, NBI. May mga Senate hearings dyan. May mga media coverage. May mga kasong naisampa, mga kaibigan, doon sa mamasapan ng massacre. Samantalang yung drug war ni Digong mga kaibigan, marami pa rin pong pamilya ang hindi makalapit sa korte. Mga kaibigan, mag-isip kayo. Yung mga pamilya na nabiktima ng war on drugs ni Digong, hindi pa yan mga kaibigan nakakalapit sa korte. Diba? Karamihan ng mga kaso mga kaibigan, naku mga kaibigan, daig pa po ang tuyo. Daig pa ang tuyo mga kaibigan. Kaya ngayon, ano naging paraan nila? ICC lang po mga kaibigan. Diba? Sasagutin pa na ng ICC yung mga gastos nila. Diba? Libre ang abogado. Diba? ICC, yung nakita nilang huling takbuhan. Kaya hindi natin masasabi mga kaibigan na yung ICC po ay walang kwenta. Ulitin ko ulit sa topic ko ngayon, nakapanlin lang na naman si Congressman Senator Marcoleta. Diba? Ang nangyayari kasi, binabaluktot niya yung layunin ng ICC at nangyayari parang selective po yung kanyang, alam mo yun, yung kanyang layunin. Diba? Samantalang ang layunin mga kaibigan ng ICC, hindi po paramihin yung mga namatay. Diba? Aalamin lang po ng mga ito, Aalamin lang ng mga ito. Pamamahalaan nila. Ano ba yung nangyaring krimen sa mamamayan? Diba? Kapag ka pinilit mong i-frame na bakit si Duterte kinasuhan pero yung SAP hindi dinaan sa ICC, para mong sinasabing lahat ng pagkamatay ay pantay. Hindi po ganun mga kaibigan. Diba? Huwag mo sabihin na yung lahat ng pagkamatay pare-pareho yan kahit malinaw na hindi. Diba? Hindi mo pwedeng gamitin panangga ang ibang patayan para takpan ang mas malawak, mas alam mo yun, mas sistematikong patayan.
na ang nagpatupad mga kaibigan ay yung pamahalaan ni Digong. Diba? Kaya dito, nakakapanlin lang na naman si Congressman Marcoleta, si Senator Marcoleta. Diba? Ang kaso sa ICC, yan po ay para, parang hindi lang kay Digong mga kaibigan. Hindi para sa buong sistema ng patayan. Hindi lang si Digong ang tinutumbok dito mga kaibigan ng ICC. Diba? Yung lahat ng, alam mo yun, yung lahat ng involved doon sa structure ng war on drugs. Yung PNP officials, yung mga local enforcers, yung mga vigilantes, at yung mga senator. Bongo at bato. Diba? Lahat yan tutukuyin kasi nga mayroong chain of command. May sinusunod sila. Ang mahirap nito, dahil nga mga opisyal, yung cover up mga kaibigan. Diba? Itatago ng mga yan yung coordinated killings. Pipilitin ng mga yan na walang reward. Diba? Ano ngayon mga kaibigan, paano natin ipagtatanggol ngayon? Paano natin ipagtatanggol yung mga pamilya na doon na humingi ng tulong? Mga kaibigan, hindi tayo nagtatanggol ng karahasan dito Yung po kasing ganitong argumento ni Marcoleta, although lawyer siya, ay nakakasama po mga kaibigan sa hustisya. Ginagamit niya yung alam mo yun, yung nangyaring kakilakilabot, yung trauma na nangyari sa nung mamasapan ng mga kaibigan. Ginagamit ni Marcoleta yon, ginagawa niya yung takip para pagtakpan po yung mas libo-libo at mas kakilakilabot na extrajudicial killings na nangyari do sa panahon ng kanyang amo. Sa debate, sa debate yan? Red herring yan mga kaibigan. Kasi sinasabi niya kanina, nililihis ni Attorney Tumutolgo ang usapan. Ngayon, siya yung lumilihis, nasa entablado siya mga kaibigan. Diba? Kaya kung makikita nyo, anong tawag dyan? Manipulasyon. Diba? Minamanipulate po ni Marcoleta yung mga rhetoric at yung mga, alam mo yun, mga perception ng tao. Diba? Ngayon mga kaibigan, konkreto ba talaga na nanlilin lang si Senator Marcoleta? Sa akin po, yes. Diba? Sa akin, yes. Kasi nga, ginamit nga niya yung mamasapan, Ginamit niya yung trauma, yung kakilakilabot at mga kung ano-ano pang alam mo yun na hindi na dapat nating isipin para iharang sa mata ng mga tao na ano mo yun, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang paningin, wag makita si Digong. Diba mga kaibigan? Ano ngayon ang ating gagawin kay Marcoleta mga kaibigan? Hindi na dapat natin siyang paniwalaan. Kita natin ang manipulasyon mga kaibigan. Kitang-kita, wala akong masasabi talaga. Kaya ito hindi ko hinahangaan tong senator na to. Kita nyo, lagi ko siyang tinatapik. Diba? Pagdating ngayon do sa kanya mga plano na kuryente, naku lalo na mga kaibigan. Lalo na yung napakadami ko lalo itatapik sa kanya. So hanggang dito lang mga kaibigan. Inano lang natin na nirefresh lang natin yung usapang panlilin lang. Diba? Saka na natin i-discuss yung iba. Ito na lang muna. Para sa akin nakapanlin lang itong si Senator Marcoleta kasi ipinasok niya doon sa mga nakikinig sa kanya. Pinasok niya na ang ICC po ay para bang walang kwenta, pumapato lang sa mga ano mo yun, sa mga kasong dapat hindi sila nasa jurisdiction. Diba?
Talagang ginawang sangkalan ni Marcoleta ang ICC at Mama Sapano. Para saan? Titakloban yung trahedya ni Digong ng war on drugs at patayan ng milyon-milyong alam mo yun, Pilipinong drug addict daw na alam mo yun, dapat patayin. So hanggang dito lang mga kaibigan. Makaunawa naman sana kayo mga DDS. Makaunawa kayo na hindi na dapat ninyo sinusuportahan itong mga taong ito kung bakit ito nanalo. So hanggang dito lang ulit. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Pagpalain kayo ng Diyos na may kapal mga kaibigan.